Nagsisimula ang kabanata sa tahimik pero mabigat na usapan tungkol kay Van. Sa mata ng mga tao sa paligid niya, malinaw na espesyal siya, hindi lang dahil sa ugali niyang palakaibigan, kundi dahil ramdam ng lahat na may ibang potensyal ang batang ito. Habang pinag-uusapan kung ano ang magiging papel niya sa hinaharap, may halong pag-asa at kaba ang tono. Para sa ilan, si Van ay parang sagot sa mga problemang matagal nang kinakaharap ng pamilya at ng teritoryo. Sa loob ng malawak na bulwagan, nagsimula ang seremonya ng pagsusuri ng magic compatibility. Nakapwesto ang mga nakatatanda at mga awtoridad sa paligid, habang si Van ay nasa gitna, maliit, tahimik, pero kalmado. Ang eksena ay parang simbolo ng mundo niya, siya laban sa sistemang may mahigpit na inaasahan. Habang umiikot ang magic circle, ramdam ang tensyon, lahat ay naghihintay ng resulta. Lumabas ang resulta, at doon nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Isa-isang bumagsak ang inaasahan ng mga nanunood. Wala sa apat na pangunahing elemento, apoy, tubig, hangin, lupa, ang tumugma kay Van. Ang mga mukha ng matatanda ay nagulat, ang ilan ay hindi makapaniwala. Para sa isang batang inaasahang magiging haligi ng pamilya, ito ay isang mabigat na hatol. Ipinaliwanag ng isang nakatatanda ang katotohanan, ang magic ni Van ay creation magic. Sa halip na papuri, ang paliwanag ay puno ng panghihinayang. Sa lipunang ito, ang creation magic ay itinuturing na walang silbi, kumpara sa direktang mapanirang o nakapagpapagaling na kapangyarihan. Sa bawat salitang binibitawan, mas lalong lumalalim ang distansya sa pagitan ng potensyal ni Van at ng inaasahan ng kanyang pamilya. Mas detalyadong ipinaliwanag kung bakit mababa ang tingin sa creation magic. Malakas itong kumonsumo ng mana, mabagal, at ang mga nililika nito ay kaya ring gawin ng mga ordinaryong tao gamit ang kasanayan at oras. Habang pinapakita ang mga halimbawa, mga sandata at kagamitan, lalong nagiging malinaw kung bakit itinuturing itong talent na malas. Tahimik lang si Van, pero ramdam ang bigat ng bawat salita. Lumipat ang kwento sa konteksto ng pamilya. Sa loob ng marangal na angkan, napakahalaga ng magic compatibility, lalo na ang apoy at hilang. Ang mga kapatid ni Van na may mas katanggap-tanggap na kakayahan ay automatikong tinitingala. Kahit pamasipag at determinado si Van, ang mundo nila ay hindi patas, mas mahalaga ang likas na talento kaysa pagsisikap. Dito ibinunyag ang mas masakit na katotohanan. Ang ama ni Van ay hayagang nagtanong kung bakit siya isinilang na ganito, lalo na't ang mga magulang ay kilala sa malakas na fire magic. Ipinahiwatig na si Van ay paalala ng isang pagkabigo, isang bagay na hindi umaayon sa imahe ng pamilya. Ang tanong na, ano ang prodigy? Ay nagiging mapanuyang salamin sa mukha ng batang walang kasalanan. Isang flashback ang lumitaw, ang ina ni Van, mahina ang katawan pero malakas ang magic, ay pumanaw matapos siyang ipanganak. Dahil dito, nadagdagan ang bigat sa balikat ni Van, parang siya ang simbolo ng pagkawala at pagkadismaya. Ang ama, puno ng inaasahan noon, ay unti-unting naging malamig. Ang bawat alaala ay parang tahimik na sugat na hindi naghihilom. Umabot sa sukdulan ang desisyon. Para sa kapakanan ng pangalan ng angkan, napagpasyahan na hindi dapat manatili si Van bilang bahagi ng sentro ng pamilya. Hindi ito inilalarawan bilang galit, kundi bilang kinakailangang hakbang. Ngunit malinaw, tinatreto ang kanyang kapanganakan at kakayahan bilang problemang dapat alisin. Sa isip ni Van, malinaw na masama ang kalagayan, ngunit hindi pa rin siya sumisigaw o lumalaban. Sa huling eksena, isang mabigat at tahimik na desisyon ang bumaba. Mas mabuti raw na mawala siya sa eksena kaysa maging mantsa sa reputasyon ng angkan. Habang ang matatanda ay kumbinsido na ito ang tamang desisyon, sa loob ni Van ay may simpleng tanong lang, ano ang gagawin ko ngayon? Dito nagsasara ang kabanata, hindi sa sigaw o labanan,
kundi sa katahimikang puno ng lungkot at simula ng isang bagong landas. Tahimik ang bulwagan, pero ramdam ang bigat ng desisyon. Nakaharap si Van sa isang figurang may awtoridad. Ang tono ng usapan ay hindi na usapang payo, kundi babala. Sa loob ng isip ni Van, umuugong ang tanong, ano ang dapat kong gawin? Hindi siya nanginginig, pero ramdam ang tensyon. Ang salitang binitiwan ay malinaw, kapag may isang hakbang na mali, magtatapos ang lahat. Hindi ito banta na puno ng galit, ito'y malamig na paalala ng mundo na ginagalawan nila. Sa sandaling iyon, mas lalong tumibay ang loob ni Van na hindi siya gagalaw ng walang plano. May isang taong humakbang pasulong, isang nakatatandang kapatid na tila panangga ni Van laban sa bigat ng sitwasyon. Tahimik pero matatag ang tindig niya, parang sinasabing, ako ang haharap. Sa likod niya, si Van ay nakasilip, matay puno ng pag-aalala at paghanga. Dito malinaw ang dinamika, may mga laban na hindi para sa bata, at may mga sandaling may sasalo para sa iyo. Hindi ito pagtakas, ito ay estratehiya. At sa isip ni Van, unti-unting nabubuo ang aral, ang lakas ay hindi laging nauuna, minsan, ang tamang posisyon ang mas mahalaga. Nagbago ang usapan. Mula sa tensyon, pumasok ang prinsipyong pampulitika. Ipinaliwanag ang isang lupain sa loob ng teritoryo ng duke, malayo, tahimik, at halos hindi napapansin. Isang nayon na kulang sa kaunlaran, ngunit may potensyal. Habang nagsasalita ang nakatatanda, nakikinig si Van, hindi lang sa salita, kundi sa pagitan ng mga linya. Dito niya napansin, ang mga desisyon ng matatanda ay laging may kapalit. At kung maingat ang pagpili, pwedeng maging simula ang isang lugar na tila wala. Isang mapa ang binuksan, mga bundok sa hilaga, isang kahariang may tensyon, at isang count na kasalukuyang may alitan sa kalapit na bansa. Ipinaliwanag ang estratehikong halaga ng nayon, malayo, mahirap puntahan, ngunit likas na depensa. Hindi ito perpekto, pero ligtas. Para kay Van, parang puzzle ang lahat, nakikita niyang hindi aksidente ang pag-usbong ng ideyang ito. Ang mundo ay gumagalaw sa balanse ng distansya, impluwensya, at tiyempo. Dito naging malinaw ang plano. Ang nayon ay bagong nakuha, may natitirang katapatan sa duke, at kung may miyembro ng pamilya ang naroon, kahit sa pangalan lang, tatahimik ang mga alangas-ngas. Ipinaliwanag na kahit magpadala ng kabalyero malapit sa count, walang magiging problema. Sa isip ni Van, ito ang unang pagkakataong nakita niyang ang politika ay parang chess, hindi kailangang umatake para manalo, sapat na ang tamang pwesto. Tahimik na pahayag ang bumagsak, iiwan si Van sa nayon bilang feudal na Panginoon. Walang palakpak, walang seremonya, isang simpleng katotohanan. Si Van ay natigilan. Hindi takot ang una niyang naramdaman, kundi bigat ng responsibilidad. Isang bata na bibigyan ng lupain at mga tao. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung matutuwa ba o mangangamba. Ngunit malinaw, ito ang simula ng sariling landas niya. Umalis ang nakatatanda, iniwan ang dalawa sa bulwagan. Sa likod ng pagsasara ng pinto, may huling pahayag na tila papuri, isang pagkilalang matagal nang hinihintay. Si Van ay tumingin sa kapatid, parang gustong magsalita pero walang lumalabas. Ang eksenang ito ay tahimik, pero puno ng kahulugan, ang tiwala ay hindi ibinibigay sa salita, kundi sa desisyon. Isang paghingi ng tawad, hindi dramatiko, totoo. Ang kapatid ay yumuko, inaamin na may mga payong maaaring naging mabigat. Ipinaliwanag niya ang sariling sugat, ang hirap na naranasan, ang mga mata na laging nakatingin ng may paghusga. Hindi ito pagmamakaawa, ito ay pag-amin ng pagkukulang. Si Van ay nakinig, tahimik, ngunit malinaw na naiintindihan. Ipinaliwanag ang mga panganib kung siya'y umatras, parusa, pagkakulong, pagkawalan ng kalayaan. Ngunit tumanggi si Van sa galit. Sa halip, sinabi niyang nakakatulong ang lahat ng ginawa para sa kanya.
Hindi dahil perpekto ang mga desisyon, kundi dahil tinuruan siyang mag-isip. Sa sandaling iyon, may ngiting bahagya, isang batang may tapang na hindi maingay. Nagwakas ang kabanata sa papuri, hindi sa lakas, kundi sa talino at empatiya. Sinabi na si Van ay may kakaibang sensibilidad, na iintindihan ang puso ng matatanda, kahit bata pa. May biro, may ngiti, at may pangakong paglalakbay sa malayong lugar. Ang huling imahe ay hindi tensyon, kundi pag-asa. Isang batang Panginoon, isang liblib na nayon, at isang kwentong magsisimula pa lang. Eksenang ito, malinaw ang bigat ng kapalaran. Ipinapaliwanag na ipapadala si Van sa isang liblib na lugar, malayo sa sentro ng kapangyarihan ng Duque family. Hindi ito parang simpleng assignment, ito'y parang tahimik na pagpapatalsik. Habang sinasabi ito, may ngiti ang nagsasalita, pero ramdam na masakit ang desisyon. Sa isip ni Van, wala siyang magawa kundi tanggapin. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nagtanggol, ang nasa isip niya lang ay, gagawin ko ang kaya ko. Isang batang may kaunting opsyon, pero may matibay na loob. Dito mas lalong lumalim ang emosyon. May taong nagsasalita mula sa puso, kahit alam niyang magiging mahirap ang darating, handa siyang tiisin ang sakit basta para kay Van. Ang eksenang ito ay nagpapakita ng tahimik na sakripisyo. Si Van, nakatingala, tahimik na nakikinig. Hindi niya agad naiintindihan kung bakit may mga taong handang magtiis para sa kanya, at doon nagsisimula ang tunay niyang bigat bilang isang Lord, hindi dahil sa titulo, kundi dahil may mga taong umaasa sa kanya. Isang simpleng tagpo, dalawang kamay na nagtagpo. Walang sigawan, walang drama. Isang pasasalamat. Isang pagtawag ng Nisan. Sa maliit na sandaling ito, ramdam ang koneksyon, hindi ito utos ng isang maharlika at pagsunod ng nasa ilalim, ito'y pagkilala bilang pamilya. Ang castle sa background ay tila nagpapalam sa lumang buhay ni Van. Tahimik, pero malinaw, may iniiwang mundo, at may bagong haharapin. Biglang nag-iba ang tono. Isang emosyonal na pagsabog, may galit, may pag-aalala, may luha. Kahit wala siyang magic, kahit bata pa siya, iginagalang pa rin siya bilang isang marangal na noble. Para sa ilan, hindi katanggap-tanggap na ipatapon siya sa isang malayong nayon. Pero sa gitna ng sigawan at reklamo, may isang mahalagang linya, "But being a feudal lord is awesome." Isang paalala na kahit mahirap, may oportunidad pa rin sa bagong papel na ito. Isang malaking realisasyon ang bumaba kay Van. Masasabing malaya na ako. Hindi kalayaang gawin ang lahat, kundi kalayaang magsimula muli, malayo sa mahigpit na aristocratic rules. Naalala niya ang kaibahan ng buhay sa ilalim ng mahigpit na sistema at ang posibilidad ng isang payak na pamumuhay. Habang iniisip niya ang hinaharap, hindi takot ang nangingibabaw, kundi excited na pag-asa. Ngayon malinaw na ang direksyon ng isip niya. Iniisip niya, ano ang gagawin ko mula ngayon? At sa halip na pangamba, inaabangan niya ito. Bilang isang feudal lord sa isang tahimik na nayon, wala masyadong gawain, ibig sabihin, may oras siyang mabuhay ayon sa gusto niya. Dito unang lumitaw ang optimism niya, hindi niya nakikita ang pagiging malayo bilang parusa, kundi bilang simula ng isang masayang eksperimento sa buhay. Ang huling eksena ay puno ng determinasyon. Gawin nating paborito kong lugar ang nayon, isang lugar na komportable at masaya. Hindi ito pangakong engrandi. Isa itong simpleng layunin, pero totoo. Itinaas niya ang kamao, handa na siyang magtrabaho, magplano, at mamuno sa sariling paraan. Ang salitang, "From now on I will be busy," ay hindi reklamo, ito ay pagyakap sa bagong responsibilidad. Sa huling frame, malinaw ang mensahe. Dito talaga magsisimula ang tunay na kwento.